I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos tungkol dito kay Kiko Barsaga Katok, mga kababayan. Alam nyo, pag sinuot nyo yung ganyang klaseng uniform, ingatan nyo po, kasi po marangal ang dapat magsusuot niyan, no? At hindi po baliw tulad ni Kiko. Hindi po siya karapat-dapat. Sa atin namang sa pinuno ng men in uniform, dapat pumili kayo ng isang kasamahan nyo na hindi po baliw. 'Di ba? Tulad ni Kiko, pangit. Nagdadala ng pangit na imahe ng Armed Forces of the Philippines yan, or saan man dyan na hanay ng mga sandatahang lakas. Pangit yung ganun ilalagay nyo dyan hindi naman siya pwede dyan. Ito sabi po ng The Political Outlook. Viral po ito research nyo sa Google. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Sabi po dito mga besa, The Political Outlook, Barsaga sinibak matapos gumawa ng kilos kontra admin. Biro nyo, naka-men in uniform ka, kinalabanan mo po ang pamahalaan. Ano yun? Kundi ka ba naman baliw na sinto-sinto? Sus Maria Josep, ang trabaho po ng men in uniform is to protect the country. And of course, the mamayang Pilipino and the government. May tungkulin kayo na sinumpaan. Sa kayo makakita ng ganyan. Ito, at alam nyo, ito si Kiko Katok. Pakawala ito ni Impacta, maniwala kayo. Malaki siguro ang bayad nito. Ayan Tuluyan ang tinanggal sa listahan ng Reserve Force ng Philippines Army si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, ayon sa pahayag ni PS spokesperson Colonel Louis Di Maala. Dapat lang kinik out. Alam nyo ba ang mga kababayan, ito si Kiko Barsaga Katok. May babasahin ako mamaya after this pakinggan nyo. Batay sa isinagawa pagsusuri ng hukbong katihan ng Pilipinas, ang naging kilos ni Barsaga ay itinuturing na isang grave offense alinsunod sa GHQ EFP SOP number 7. Sus Maria Josep. Mayroon bang mga men in uniform na ganyang klaseng inaasal, kinikilo sa social media? Lahat na lang ng government official sinisiraan mo kung ano-ano mga pinagsasabi mo. 'Di ba? Dapat ito sa House of Representatives tanggalin din. Nakakasira yan sa imahe ng House of Representatives itong taong ito. Ewan ko ba dyan sa mga taga Dasmariñas, Cavite, bakit binuto nyo ito? 'Di ba? Hindi naman ito real talk nagpakakatotoo lang ako. Dapat hindi nyo naman binuto. Ang dami mga magagaling na magiging politician dyan sa lugar nyo. Taga Cavite si Bong Revilla. Yung ombudsman, taga Cavite yan. Bakit magaling? Yung DILG, taga Cavite rin yun. Bakit ganun? Di ba? Inirekomenda ang delisting ng kongresista matapos itong maghikayat ng mga gawaing taliwas sa kasalukuyang administrasyon. Kundi ka ba naman sinto kabubuhan mo talaga. Di ba? Dapat ito, mga kababayan, ang nanay nito pinatingin sa mental hospital or sa psychiatrist, di ba? Hindi naman sa pag-ano. Baka naman mayroon talaga siyang sakit. Mayroon akong in-upload dyan, sakit sa utak. Di ba? Tulad nung isa, laging nagpe-presscon. Anong bukang bibig? Si Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ang pamahalaan. Pagdating sa ibang bansa, kahit saan-saan nag-travel around the world, sinong bukang bibig? Paninira kay Pangulong Marcos Jr. Paninira sa bansang Pilipinas. Yun ang trabaho nila. Kaya parang ang dating sa akin, St. Peter flocking, kumbaga flock together. Yan, ang tingin ko. Same behavior. Di ba?
gagawa ng istorya eh. Ito pag ito si Barsaga Katok, pag ito mga kababayan, sampahan ng kaso ng tambak-tambak, ewan ko na lang. Pag hindi makulong yan. Oo, mabuti nga, mababait ang mga ibang Pilipino na pinagbibintangan niya, hindi sa pinapatulan eh. Kaya kasi nga daw, may katok. Oo, biro nyo pumunta sa rally nila nung October 12. Pumunta lang dito, doon, nagpapasilpi-silpi sa mga DDS na kasama niya. Oh. Suddenly, mga kababayan, umuwi na kaagad ng iwan. Iniwan niya yung mga DDS doon. Nagsilpi-silpi kung left and right, silpi-silpi, feeling sikat. Wala stick talaga tong tao na ito. Oh. Kasi ganito yon mga best. Ito si Kiko Barsaga. Ewan ko lang kung totoo ito. Nabasa ko po lang ito. Kung totoo ito. Oh. Sabi dito kasi, mga kababayan, ito, basahin ko May sinabi kasi dito, mga bes. Oh, no. Sabi po dito, mga bes, Oh, ayan, basahin nyo. First school, Lasal, Sobel. Oh, got kicked out for, Oh, yan. Tinira niya yung security guard sa likod siguro. Oh, na-kick out siya doon. Pangalawa, second school, the Linden Tree Institute, Alabang, got kicked out for pointing. Alam nyo na, tinutukan ng baril ang classmate sa ulo. Sira ulo talaga Pangatlo, yan, pangatlo, Montessori, Alabang, kick out for mauling classmate niya. Number 4, National Center for Mental Health got evicted for excessive master but alam nyo na ang ginawa. Yan. Number 4, anong ginawa? Fourth, National Center for Mental Health got evicted for excessive master. Diretsohin nyo na. Kilala nyo po yung isang attorney, si Salsal Palilo. Ayun, yung pangalan niya. Yan ang ginawa niya. Yan po si Kiko Barsaga. Ewan ko lang kung totoo ito. I-research nyo na lang po. Basta nabasa ko lang ito. No? Ayan baka hindi kayo maniwala. Ayan, Representative Barsaga delisted na bilang military reservist, PH Army. Ayan kahapon. Sabi po ng News 5. You see? Talaga, hindi naman talaga pwede mga ganyang klaseng may sakit sa utak. Bawal po yun. Nakakasira sa imahe ng armed forces, sa kasundaluan. Ako, kinalaban mo ba naman ng gobyerno, pati yung presidente? Once nakakilaban, di ba? Alam nyo naman ang main uniform ay hindi naman ganyan ang pag-uugali. Di ba? To protect this country, of course, di mamayang Pilipino. Not to, di ba? Not to destroy the government or sinisiraan mo. Siraulo talaga ito pa. Basahin natin para dalawang source natin. Sabi po ng News 5, ayan we do not condone violation of military regulation. Kinumpirma ng Philippines Army na delisted si Cavite 4th District Kiko Barsaga bilang military reserve epekto noong September 21. Kasunod daw ito ng grave offenses ni Barsaga sa rules and regulation ng Armed Forces of the Philippines. Barsaga was delisted over the release of his statement on social media as he was the insinuating citizen with an attached photo of him in military uniform. Such a statement endangered the armed forces position. Ayan, a non-partisan organization sa ni PH Army. We do not condone violation of military regulation regardless of the status or position as part of our duty. Preserve the professionalism as and credibility of the organization. Dagdag pa nito. Aba, dapat. Ayan malinaw yan mga besa, tinanggal. Kick out na naman. Sabi ko nga, susunod niyan ay makikick out yan sa House of Representatives. Sigurado. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates video sa inyong lahat.
Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. And babuus. God bless Philippines. Bawal ang baliw sa Armed Forces of the Philippines.